So, mga kapatid, when we say surrender, it means to give up something to another person. No? Including yung mga possessions, including yung rights na meron ka, including yung power, including yung goal, and even your life. Kaya naman po, sabi ko nga sa inyo, when we say surrender, ito isang bagay na mahirap gawin. Bakit po? Kasi nga po, ibig sabihin, when you say surrendered will, ibig sabihin, willing ka na anumang bagay na meron ka ngayon, ay willing kang isurrender yan, ibigay yan, isuko yan. Ibig sabihin, wala ka ng control diyan sa bagay na yan. That is why it's very important when we encounter trials, problems, circumstances sa ating pong buhay, napahalaga na dapat nating isuko sa Diyos. Bakit po? Kasi, di ba sabi ko nga po sa inyo last week, may mga problema tayo na sometimes hindi natin alam kung bakit natin nararanasan yon. Subalit, meron pong magandang offer ang ating pong Panginoon sa atin. Ano po yun? Ibigay natin sa Diyos yung mga bagay na pinagdadaanan natin at hayaan natin ang Panginoon ang siyang kumilos sa buhay natin. That is why James encouraged us to ask God for wisdom. So yun po yung purpose. Kaya po tayo lumalapit sa Diyos, kaya po tayo nananalangin sa ating pong Panginoong Hesus para tayo po ay humingi ng wisdom sa ating pong Panginoon. Bakit po? Kasi nga po, mahirap na yung pagkakamali mo ngayon ay gagawin mo ulit yung another pagkakamali. Di ba? So, makita po natin dito mga kapatid, when we say surrender, yung word na surrender is a battle term. Di ba? Pag sa labanan, yan yung term na ginagamit. Wala, suko na kami, surrender na kami, wala na kami magagawa. And it implies to giving up all rights doon sa kung sino yung sinukuan mo. O kung kanino ka sumusuko. Di ba? And when yung opposing army na nag-surrender, kinakailangan mong i-lay down lahat ng arms mo, ng gamit mo, lahat ng weapon na meron ka, sapagkat yun yung purpose ng pag-surrender. So, meaning to say, ganun din po sa pag-surrender natin sa ating pong Panginoong Hesus. Sometimes kasi ang problema sa atin, pag tayo po sumusurrender sa Panginoon, di ba, katulad ng lagi kong illustration sa inyo, katulad nitong panyo na to, pag sinasabi natin sa Panginoon, o anak, isurrender mo sa akin yung problema mo, sinusurrender natin, pero ganito yung pag-surrender natin. Ibig sabihin, meron pa tayong maliit na hinahawakan. Hindi natin talaga totally ma-surrender sa Panginoon. When we say surrender, ibig sabihin, wala ka ng pinanghahawakan doon sa bagay na meron ka. Amen? So yun po yung ibig sabihin po ng word na surrender. Kaya dito po makikita natin, God has a plan for our lives. At mararanasan lang natin yung plano ng Diyos sa buhay natin if we totally surrender our life to Jesus. So tandaan po natin mga kapatid, we set aside our own plan and eagerly seek His will. So ano man yung plano mo, yes, sometimes akala natin maganda yung plano natin. Yes, akala natin sometimes maganda yung solusyon natin doon sa problema natin ngayon. Pero you know, ang best solution ay yung plano ng ating Panginoong Hesus sa ating pong buhay. That is why this morning, let's continue to read our text this morning. Samahan niyo po akong basahin and let's all stand as we read James chapter 1 verse 2 to 4. Sabi po dito, James chapter 1, beginning verse 2 to 4, again, tinalakay na natin yung mga nauna rito, but gusto kong basahin ulit sa inyo for us to remind. No? Verse 2, sabi po dito, Dear brothers and sisters, when troubles comes your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Purihin po ang pagbasa ng salita ng ating pong Panginoong Hesus. Sige po, tayo po'y makakaupo na mga kapatid. So again, gusto ko pong fokusan po natin dito yung verse 4, na kung saan yung verse 2, tinalakay natin nung last Sunday, yung counting a joyful attitude, yung po yung title po natin doon. And then yung verse 3, we talk about understanding mind, na kung saan, makita po natin doon, for we know that
When your faith is tested, your endurance is a chance to grow. And now we are talking about surrendered will. Which means in verse 4, makikita po natin dito yung word na sinabi po ni James, so let it grow. Let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. You know, brothers and sisters, the word let primary function as a verb meaning what? Allow or permit. Di ba? Pag sinabi mong let, hindi si let na maliit kasi kaya ito let maliit. Hindi po 'yon. Kundi when we say so let it grow, ibig sabihin hayaan mo, i-allow mo, bigyan mo ng permission na mangyari o gawin sa buhay natin. So, again, yung word na let means allow, permit, or give someone the opportunity to do something. So, kaya po, surrendered will, yung ating pong title this morning. So, meaning to say, to allow or to permit used to give permission or the opportunity to do or experience something sa ating pong buhay. Tandaan po natin mga kapatid, no? God cannot build our character without our cooperation. Hello? Kailangan po, nandoon po, inaalaw natin ang Diyos na kumilos sa ating pong buhay, na baguhin ang ating pong karakter, na pakialaman ng Diyos yung problema na meron tayo o yung pagsubok na kinakaharap mo ngayon. Pastor, bakit po? Sabi nyo, God is sovereign. God is in control in every situations that we have. Bakit sabi nyo, kailangan pa ng cooperation? You know, yung other theologians, yung mga Reformed theologians, yun po yung paniniwala po nila eh. God is sovereign. God is all-powerful. And yung divine grace ng Lord, yun yung kumikilos sa buhay ng tao. But this time, makita po natin mga kapatid na dito po, binibigyan tayo ng Lord ng yung tinatawag na free will na kung saan ayaw ng Diyos na maging controlling yung dating niya sa buhay natin. Sapagat ang gusto ng Panginoong Hesus ay nandoon yung ating pong cooperation, nandoon yung ating willing heart. Gusto ng Panginoon makita sa atin yung ating pong willing heart to surrender sa ating pong Panginoong Hesus. Hello? Kasi baka mamaya isipin ng bawat sa inyo na bakit ganoon si Lord, controlling siya. Pinapakailaman niya lahat ng bagay sa buhay ko. Mga kapatid, that is why God cannot build our character without our cooperation. So kaya napakahalaga po, hanggat hindi mo isinusuko yung bagay na yan sa buhay mo, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, hindi ka magtatagumpay diyan sa bagay na yan. That is why it's very important yung surrendered will. Nandoon talaga na buong puso mong isinusuko sa Panginoon yung mga bagay sa buhay mo. God wants only our cooperation and He does not need us to do anything for Him. Kaya nga sabi dun sa Romans chapter 12 verse 2, ano po ang sabi dun? Do not confirm yourself to the standard of this world, but let God, yung word na let God, nandiyan dyan ba? Ayun, but let God transform you inwardly. Again, what is the meaning of let? Ibig sabihin, allow, permit. So, hayaan natin ang Panginoon ang siyang magbago sa ating pong mga puso, sa ating pong karakter. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi po natin kayang baguhin ang ating pong mga sarili. Hindi po natin kayang baguhin yung sitwasyon na meron po tayo. Only God can change our heart, our character, and our situation. Kaya po, anong kailangan natin gawin? Let God transform us. Hayaan po natin. No? Kasi kapag hindi po natin hinayaan yung bagay na yun, hindi po siya makakakilos sa buhay po natin. Sabihin natin na naman, Pastor, naging Diyos pa siya kung hindi naman niya kayang palang kumilos sa buhay natin. Hello, mga kapatid.
Kaya nga, it's your choice. It's your decision. Kung ikaw po ba ay susuko sa Panginoon. Amen? Ano, tuloy natin. Sabi dito, inward by complete. Sabi dito, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Amen? Then you will be able to know the will of God. At doon mo maunawaan. Alam niyo mga kapatid, yun po yung maganda sa Panginoon eh. Ang gusto ng Panginoong Yesus, maniwala ka muna. Sumunod ka muna. And you will know the will of God. Kasi sometimes tayo, bago tayo sumunod, gusto natin, Lord, gusto ko muna ng pruweba. Gusto ko muna ng katibayan na pag ginawa ko yan, talagang mararanasan ko to. Para tayong to see is to believe. Di ba? Ganun tayo. Pero ang sabi ng Lord sa John, di ba? If you believe, you will see the glory of God. Maniwala ka muna at makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos. At sabi rito, sumunod ka muna. Pasakop ka muna. And you will know the will of God. Hello? Kaya marami po sa atin hanggang ngayon, hindi natin alam yung kalooban ng Diyos sa ating pong buhay. Bakit? Kasi hanggang ngayon, hindi natin kayang isuko yung mga bagay sa buhay natin na dapat nating isuko sa Diyos. That is why, ano po sabi dito? Then you will be able to know the will of God, what is good and pleasing to Him, and is perfect. Why? Kasi ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, tayong pong lahat ay maging maging matured, maging perfect sa harapan ng Panginoon. Although hindi tayo perfect, nobody's perfect sa atin lahat, but our God, na ating pong pinaglilingkuran, is perfect. Kaya ang gusto ng Panginoong Hesus, tayo rin po ay maging perfect sa harapan ng Diyos. That is why dito po makita po natin, we need yung ating pong cooperation sa ating pong Panginoong Hesus. Then, He can accomplish His work. Doon lamang po siya makakakilos sa ating pong buhay. Doon lamang po niya ma-accomplish yung work niya sa ating pong mga buhay. And He is not satisfied with a halfway job. Hindi po pwede na, Lord, sige, susuko ako ngayon, pero bukas hindi na. Di ba? Why? Mga kapatid, tandaan natin, alam ng Diyos yung laman ng puso natin. Alam ng Diyos kung totoong sumusuko ka sa Kanya ngayon ng buong puso. Kasi po maraming tao sasabihin lang ngayon susuko sila pero bukas back to normal. Back to reality. Back to sa paggawa ng mga kasalanan o paggawa ng mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng ating pong Panginoong Hesus. Tandaan po natin mga kapatid, God wants us a perfect work, and He wants to finish product that mature and complete. Kaya nga sabi doon, needing nothing. Yun po yung nais ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Sino po sa inyo gusto mag-matured? Di ba? Napakasarap po makita na ang ating po mga anak, hindi po sila nananatiling baby. Ikaw po kaya, nasubukan mo ba or gusto mo ba na yung anak mo, nakikita mo siya habang buhay, baby siya? Inisip ko nga ito, sabi ko, kung habang buhay, baby ang isang bata, high maintenance yun. Bakit po? Ang mahal ng diaper ngayon eh. Ang mahal ng gatas. Ang masama pa niyan, minsan, hindi ka makapagtrabaho ng maayos dahil aalagaan mo pa siya. So, naapektuhan yung trabaho mo. Kaya sabi ko, pag ganun na lang ang buhay, high maintenance. Mahirap yun. Diba? That is why, ang gusto ng Panginoong Hesus, every believers, tayo pong lahat, dapat nagmamatured po tayo. Hindi tayo nananatiling baby. Kaya nga po, some of our children, nung mga nandoon sila sa room, sabi ko, hindi na sila kailangan doon, dito na sila. Bakit po? Kasi iba na yung dapat na pinifeed sa kanila, hindi na pong bata. Pang-adult na. Di ba? Kasi kung mananatili sila hanggang doon, baka maging isip bata na yung mga yan. Hindi na sila maging matured. Di ba? So, again, makita po natin dito mga kapatid, God goals for our life is for us to mature. Para po mag-matured po tayo. Yun po yung gusto ng Panginoong Hesus sa atin. At napakasaya po na kapag yung ating pong mga kasama, nakita natin nagmamatured.
Di ba, meron tayong mga ibang kapatiran dito, pag nakita natin, dati, medyo hindi pa sila ganun ka-matured, pero pag nakikita mo, wow, nagmamatured na siya. Di ba nakakatuwa yon? Di ba parang nakakatawa ng puso na nakikita mo yung kapatid o nakikita mo yung kasama sa church na lumalago na siya, nagmamatured na siya. No, naalala ko to yung testimony ni Kuya Din nung Wednesday, sabi niya, nung daw may kaharap siyang kliyente, sabi niya daw sa sarili niya, teka muna, parang hindi ako to ah. Parang hindi na ako ito. Yung dati kong pagkatao, pag ganito, talagang kaya daw niyang magsalita ng kahit anong sakit ng salita, kaya niyang bitawan. Pero nung time na yon ay sabi niya, parang hindi na ako to. Wow. Di ba nakakatawa? Sabi ko, uy, nagmamatured. Di ba? So, ibig sabihin, nakikita natin, may binabago ang Diyos sa ating pong buhay. Bakit? Kasi yun po yung purpose ng trials. Na mabago po yung ating pong character. Mabago po yung ating attitude. Bakit po? Di ba some of us, kapag may problema, pansinin nyo, some of us, kapag may problema, ang init ng ulo. Di ba? Ang init ng ulo. Kasi bakit? Hindi pa totally na-develop yung character na meron dapat siya. Kapag meron ka na tinatawag na mindful attitude, yung tinatawag na understanding mind, naintindihan mo na, may problema ako, normal na lang may problema. Kaya nakakatuwa yung asawa ko ngayon, kasi normal na lang sa kanya kapag may problema kami. Normal na lang sa kanya. Dati pag may problema kami, laging ang init ng ulo, kaya lagi sinasabihan siya ni Shalom, Ma, lagi ka na lang galit. Di ba? Kasi yun yung nakikita sa atin eh. Pero alam nyo nakakatuwa, dahil nga po ang gusto ng Panginoon sa bawat trials na dumarating sa atin, nagmamatured po tayo. Ang gusto ng Panginoong Hesus, sa bawat problema natin, natututo tayo, hindi tayo bumabalik sa pagkabata natin. Di ba? Yun yung purpose. Kaya po, ang gusto ng Panginoon, dapat po, every believers, lumalago. Ang problema, maraming mga Kristiyano, nagtatago sa kanilang problema. O tinatago yung kanilang problema, kaya minsan, ang akala natin, okay pa sila, pero mababalitaan na lang natin, may nangyari ng hindi maganda. Di ba? Kaya alam niyo mga kapatid, normal na tayo pong lahat dumadaan sa pagsubok o problema. Ang hindi normal, yung itago mo yung problema mo at hindi mo isuko sa Diyos. Kaya po, nakakalungkot man isipin, may mga tao po na talagang bumibigay pag sila po ay humaharap sa problema. That is why, gusto po makita na natin dito mga kapatid, sa bawat problema na dumarating sa atin, dapat po, nag-grow po tayo. Hello, tingnan mo yung katabi mo, nag-grow ba yan? O baka iba lumalago sa kanya? Di ba? Baka naman iba lumalago sa kanya. Ha? Dapat tayo daw po ay nag-grow. Amen? Tandaan po natin, but God cannot work in us without our consent. Napakahalaga po nito. There must be a surrendered will. The matured person does not argue with God's will. Dapat hindi po tayo nakikipagtalo dun sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Kasi siya yung may control ng lahat ng bagay sa buhay natin. Siya yung mas nakakaalam ng mabuti para sa atin eh. Ngayon, kung kukontrolin mo yon or kung makikipagtalo ka dun sa plano ng Diyos sa buhay natin, ay mahirap yon. Para ka nakipagtalo dun sa taong naka-imbento ng isang bagay, tapos ikaw naman ay hindi naman yung gumawa nun, makikipag-argue ka sa kanya, anong sense para makipag-argue ka sa kanya? Di ba? So dito po makita natin, mga kapatid, he accept it willingly and obey joyfully. Ibig sabihin, kung tayo daw po ay matured, every time we face trials, circumstances sa ating pong buhay, he accept it willingly and obey it joyfully. Kaya po, sabi ni James, di ba? Whenever trial comes, consider it as an opportunity for great joy. Di ba? Consider it as an opportunity for great joy. Tandaan po natin mga kapatid, dito po, ang gusto pong i-deal sa atin dito ni James, walang iba kundi is a matter of faith. A matter of faith as experienced in prayer. Kaya po napakahalaga yun ng prayer po natin mga kapatid.
Huwag nating babaliwalain lang yung prayer. Huwag nating sasabihin na, bakit kailangan pa mag-pray? Mga makasalanan naman yung mga tao na yun. Kaya nga mas kailangan natin ng prayer. Bakit? Kasi through prayer, doon tayo nakakakonek sa Panginoon. Doon tayo nare-realize natin yung mga kasalanan natin. Humihingi tayo ng tawad sa Panginoon para tayo po ay linisin sa ating po mga kasalanan. Di ba? Kasi kung hindi ka naman nanalangin sa Panginoon, mahirap yun. Ibig sabihin, ikaw na ang Diyos ng sarili mo. Di ba? Kaya po, mga kapatid, makita po natin dito, we do not always understand God's purpose, and sometimes, ito yung ginagamit ng kaaway sa atin. Ano sasabihin ng kaaway sa atin? Does God really cares for you? Di ba? Dadayahin ka niya sa isipan mo kala ko ba anak ka niya? Bakit ganyan? Bakit mo nararanasan yan? Talaga bang may concern siya sa'yo? Di ba? So yan po yung minsan na ginagawa po ng kaaway sa ating pong buhay. That is why this is where prayer comes in. Na napakahalaga ng panalangin sa buhay po natin. That's why si James, ano pong sabi niya? We can ask our Father for wisdom. Humingi tayo sa Panginoon ng wisdom. Bakit po? Kasi every time na meron tayong problema, sa totoo lang, hindi natin minsan naintindihan Pero kung hihingi tayo sa Diyos ng wisdom, maintindihan natin, maunawaan natin na kaya pala ako may problema kasi ganito. Kasi ganyan. Di ba? Ano po ang sabi dyan? James chapter 1 verse 5 to 8. If we need wisdom, ask, yung word ask, our generous God, and He will give it to you, and if will not, and He will not rebuke you for asking. Verse 6, but when you ask Him, take note, mga kapatid, be sure that your faith is in God alone. Do not waver, for a person with divided loyalty is unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. And verse 7, such people should not expect to receive anything from the Lord. Their loyalty is divided between God and the world, and they are unstable in everything they do. So ito po yung isang bagay na kung saan, sabi po dito ni James, dito pumapasok yung prayer. And when we pray to God, it's a sign, sabi nga po doon, yung word na ask, yung asking help is a true sign of humility. Hello? Yung pananalangin natin is a sign of humility natin sa Panginoong Jesus, that we understand na yung ating pong situation, hindi natin kaya. Kaya ka nananalangin. Ngayon, kung hindi ka nananalangin, ibig sabihin, nagmamalaki ka sa Diyos. That is why, mga kapatid, sabi dito ni James, ask the generous God. Humingi tayo sa Panginoon ng wisdom para mapagtagumpayan natin yung problema na meron po tayo. At kung hihingi daw po tayo, anong kailangan natin gawin? Kinakailangan stable yung ating pong pananampalataya sa Diyos. Hindi po nasishaken yung ating pong pananampalataya. Hindi po katulad ng alon na nagwe-wave yung ating pong pananampalataya. Sapagkat ang gusto ng Panginoong Hesus, makita niya sa atin yung loyalty na meron po tayo sa ating pong Panginoong Hesus. Hello? So, meaning to say, sa ating pong pag-ask ng help sa ating pong Panginoon, it's a true sign of humility. It's take courage to admit that you don't have all the answers. That is why we need God's wisdom. Bakit po? Kasi inaamin natin sa Diyos na, Lord, hindi ko to kaya. Alam niyo kung bakit minsan may problema tayo hanggang ngayon hindi matapos-tapos? Kasi hanggang ngayon hindi mo pa rin sinusuko sa Diyos. Hanggang ngayon hindi mo pa rin hinihingi ng tulong sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon hindi po matapos-tapos. Kapatid, hindi po kawalan ng pananampalataya ang paghingi ng tulong sa Diyos.
o hindi po pagpapakita ng kahinaan ang paghingi ng tulong sa Diyos. Na minsan akala natin, ay baka sabihin ni Lord, weak ako. Hindi po. That is a sign of humility na nais ng Diyos na makita niya po sa atin. By asking for wisdom, tandaan po natin mga kapatid, you demonstrate a genuine willingness to learn and prioritize personal growth over your ego. Kasi minsan, ito po yung kalaban natin eh. Yung ating pong ego. Hello? Yung pride po natin. That is why yung word na pride, ano yung nasa gitna dyan? Tayo po minsan ang problema. Tayo po ang dahilan kung minsan, kung bakit hanggang ngayon, hindi ma-solve yung problema po natin because of our ego. No? That is why surrender is a very challenging in times of trials. Totoo po yun, mga kapatid. Kaya po minsan ang hirap, parang sasabihin na, parang ayokong isuko ito. Bakit po? Kasi sometimes sa buhay po natin, especially kapag tayo po may trials, kinakailangan agad ng immediate action. Di ba? Pag may mga problema tayo, kailangan agad ng immediate action eh. Na parang iniisip mo, pag sinuko mo to sa Lord ngayon, matatagalan pa. Kailangan gumawa na ako ng paraan ayon sa sarili kong kapamarahanan. Minsan, yung paraan natin, mas lalong nagiging worse yung problema natin. That is why, to surrender your will does not mean your faith is weak. Surrender is often more difficult than the trials itself because it requires letting go of your needs for immediate answer or your control. Kaya po yung iba sa atin, ayaw nilang surrender or mahirap, very challenging sa kanila yung pagsuko ng kanilang problema sa Panginoon. Minsan sinusuko natin pag walang-wala na talaga. Pagka yung talagang nasa dulo na tayo ng due date ni Judith at saka ni Juna. Wala na talaga. Di ba? So yun po yung nangyayari po sa atin. Tandaan po natin mga kapatid, surrender is not weakness. Hindi ibig sabihin sumuko ka, mahina ka. Surrender is a strength in admitting, God, your ways are higher than mine. Ibig sabihin, ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon at hindi sa sarili mong lakas. Kaya mga kapatid, hindi po kahinaan ang pagsuko. Hindi po kaduwagan yung pagsuko natin sa Diyos. That is a strength. Kalakasan po natin yan. Bakit po? Kasi doon po tayo lumalakas sapagkat mas alam ng Diyos yung pangangailangan ng bawat isa po sa atin. That is why the ultimate example of surrender life is Jesus Christ. Siya po yung best ultimate example ng pag-surrender ng buhay. Bakit po? Kasi kung matatandaan po natin, nung si Jesus po ay nanalangin sa Garden of Gethsemane, ano po sabi doon sa Luke chapter 22 verse 42? Ano po sabi doon? Sabi ni Jesus, nung siya po ay nagpipray, no, siya po ay dumadaan po sa matinding problema, pagsubok ng buhay. Pero despite of that, ano pong ginawa ni Jesus? Wala po siyang ibang ginawa, kundi nanalangin po siya. Okay? Nung si Jesus po nanalangin, ito po yung kanyang panalangin. Sabi niya po dito, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yun po yung prayer niya. Okay? Pero hindi lang yun doon natatapos. Okay? Ang prayer ni Jesus, again, sabi niya, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Ganyan din tayo minsan manalangin eh. Kapag mayroon tayong problema, kapag mayroon tayong pagsubok, pinagdadaanan sa buhay natin, pero take note of this, mga kapatid, hindi po doon natatapos yung panalangin ni Jesus. Ang sabi niya po doon, yet, I want your will to be done, not mine. Sinabi ni Jesus yung kanyang saloobin, pero hinihingi pa rin niya yung kalooban ng Diyos. Yung nais ng Panginoon para sa Kanya. And ito po yung best example na dapat na makita po natin, this is a surrendered life to Jesus, to God.
Bakit po? Kasi nga po, makita po natin dito na even though si Jesus, pwede niyang hindi gawin na ibigay yung buhay niya para sa atin eh. But because of His love, because of His love sa Father, yung kanyang pagsunod, yung kanyang pag-surrender, anong sabi niya rito? Not I want. Sabi niya, yet I want your will, not I want your will to be done, not mine. So, makita po natin dito mga kapatid, surrender is not a sign of defeat. Naakala ni Satan, nung ipinako si Jesus sa cross, talo na si Jesus. Hindi niya alam, after 3 days, nabuhay si Jesus na magmuli. Hello? That is why, surrender is not a sign of defeat. Hindi ko mo nagpasakop si Jesus na ibigay niya ang buhay niya para sa kasalanan ng sanlibutan, ay talo na siya. Amen? It is actually the highest form of trust. Kapag tayo po ay sumurrender. You know, sometimes, kaya nga po tayo kapag nagpipray po tayo, di ba, pagka nagbe-benediction ako, pinapataso po yung ating pong dalawang kamay. Because yung pagtaas po ng dalawang kamay is a sign of surrendering. Meaning to say, anumang bagay na nalalaman natin, binibigay natin sa Diyos yan. Bakit po? Kasi mas higit na alam ng Diyos yung magandang plano niya para sa ating lahat. That is why, surrender is not a sign of defeat. It is actually a higher form of trust natin sa ating pong Panginoong Hesus. Tandaan po natin mga kapatid, surrendering your will during trials is an internal choice to release control and trust God's purpose over your own desire. Amen po mga kapatid. That is why in Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, ano po ang sabi diyan? Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Mga kapatid, magtiwala po tayo sa Panginoon. Huwag po tayo matakot na kapag sinuko natin ang buhay natin sa Panginoon o sinuko mo sa Diyos yung problema mo, wala na, talo ka na. Hindi po. Alam niyo maganda ron? Ibig sabihin, hindi mo kayang mag-isa yung problema mo. Nandiyan ang Panginoon para tulungan tayo. When we surrender our life to Jesus, ibig sabihin, may kakampi ka na. May katuwang ka na sa problema mo. Di ba? So yun po yung kailangan natin gawin. Kaya sabi dito, trial test our character. Refine our patience and give us opportunity to reflect Christ's hope to others. Remember this, brothers and sisters. By surrendering, you allow His strength to guide you through the process. Binibigyan mo ng pagkakataon ng Diyos na gabayan tayo. So, kailan ka pa susuko? Pag pagod na pagod na pagod na pagod ka na? Di ba? Pagdating sa huli, susuko ka rin naman sa Kanya. Bakit hindi mo simulan na isuko na agad yung buhay mo sa Panginoon? O isuko na agad yung problema mo sa Kanya? Tandaan natin mga kapatid, walang masamang sumuko. Walang masamang sumuko kung sa Diyos ka susuko. Bakit po? Kasi hindi po tayo talunan pag sa Diyos tayo sumuko. Ang pagsuko sa Diyos ay hindi tanda ng kahinaan o pagkatalo. Tandaan po natin. Hindi po yan kahinaan o yung pagkatalo. Ito ay pagpapakita ng pagpapakumbaba na binibigay natin sa ating pong mga pasanin, binibigay natin sa Kanya lahat ng ating pong pasanin sapagkat alam natin na kaya ng Diyos at alam ng Diyos ang makakabuti para sa ating lahat. Kapag tayo po ay napagod, normal yun. That is natural.
Na napapagod po tayo. Si Jesus nga, napagod eh. After 7 days, ano ginawa niya? He rests. Pero yung pag-rest niya, hindi totally rest. Ibinigay niya pa rin yun sa Panginoon. That is why, makita po natin dito mga kapatid, kapag tayo po ay napapagod, that's natural. Pero, hindi lang tayo dapat basta magpapahinga. Ang mahalaga, kapag tayo po napagod, ang tanong po dito, kanino po tayo lumalapit? Kanino po tayo nagpapahinga? Di ba maraming mga tao gusto mag-unwind, pupunta sa beer house, pupunta sa ganito, sa ganyan, doon sila mag-unwind. Kasi napagod sila eh. Gusto nilang takasan yung problema nila. Pero akala nila natakasan nila yung problema nila, pagdating ng kinabukasan, pagising nila, groggy yung isip nila, sasabihin nila, may amats pa ako. Another problem. Bakit? Hindi nakapasok sa trabaho eh. Another problem. Tandaan natin mga kapatid, ano po ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30? Ito po ang sabi ng Panginoon. Sabi po sa Matthew chapter 11:28, Then Jesus said, Come to me, all of you who are weary, and carry heavy burdens, and I will give you rest. Kapatid, kanino ka lumalapit every time na ikaw ay napapagod? Kanino ka dumudulog kapag ikaw ay may problema? At sabi sa verse 29, Take my yoke upon you and let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. Ito po yung napakagandang imbitasyon sa atin ng ating pong Panginoong Hesus. Yes, mga kapatid, it's normal na tayo po ay meron po mga problema sa buhay, pagsubok. It's normal na tayo po ay napapagod, and sometimes, mga kapatid, hindi lang po kayo. Minsan kahit po kami, mag-asawa, minsan may mga tempo na gusto na po namin sumuko sa problema. Gusto na po namin sumuko sa pagsubok na meron po kami. Pero alam niyo po, ang tanong dyan, kanino ka lumalapit? Kanino ka sumusuko at kanino mo sinusuko ang buhay mo?